Para sa lahat ng bumubuo ng produksyon ng Batang Quiapo, isa lang sabihin ko, respeto at saludo. Kita mo na nagkatrabaho sila kasi gusto nilang mapaganda yung trabaho. Hindi lang gusto nilang gawin lang yung trabaho. Bakit nagpapakaibigan mo? Kumain mo po nanay ko. Para mailigtas mo yung nanay mo. Ay, butik! Ay, mo na! Kaya mo na. Matutulungan mo kung di ko na kaya. Ibigit ko na ako na. Ang mga eksena hindi ko malilimutan siguro yung mga nung simula. Yung kami ng tropa nung simula, nung unang taon, para kami mga masasayang bata lang na paikot-ikot ng Quiapo, na ang saya-saya palagi ng mga eksena. Nung binaril kami ni Rigor sa mesa. Tapos ang karamihan siguro, kasi sa akin kasi ang exciting part kasi yung mga action scene eh. Lahat ng mga action scenes yun, mga nakarecord sa akin yun, mga hindi malilimutang mga pangyayari sa Batang Quiapo. Yung mga usapan namin sa loob ng bilangguan, yung mga heartfelt na usapan namin tungkol kay Mokang, tungkol kay Bubbles, kung paano ko siya pinapayuhan. Kasi yung karakter ni Enteng, yung palagi may words of wisdom, malalalim na linya, magandang aral. Yun, mostly yung usapan namin ni Tanggol kapag may mga intimate moments kami, yun, hindi ko makakalimutan yan. Alam mo naman dito sa Quiapo eh. Patitibayin ka ng mga karanasan mo sa buhay. Tama yun. Kaya ka nga naging tanggol eh. Natapigdaanan mong yan, yun para maging ganyan yung pagkatao mo. Di ba? Yung kadalasan sinasabi ko sa kanya na huwag mong sisihin yung sarili mo, bakit palagi mong inuuna yung ibang tao kaysa sa'yo. Yung mga bagay na yun yung paulit-ulit ko kasi sinasabi sa kanya lagi. Palagi kasi siyang para sa ibang tao yung ginagawa niya. Ganun kabait yung karakter ng Tanggol. At palagi yung paulit-ulit yun mula nung simula hanggang ngayon na parang lagi mo bang inuuna lagi yung mga tao sa paligid mo. Bakit hindi mo muna isipin yung sarili mo? 3 taon kami magkakasama. Halos sa isang linggo, 3 beses, 4 na beses sa isang linggo. So, wala kang kawala na masanay sa presensya ng tropa eh. Kasama mo sa tent, kasama mo sa pagkain, nakikwentuhan kayo before and after. Sa haba rin na panahon, yun yung nakakamiss. Siyempre yung ingay, yung asaran. Tapos, yung namimiss ko din sa tropa, yung willingness nila na matuto, yung gusto nilang maging artista, gusto nilang pag-usayan yung trabaho nila, gusto nilang makadeliver ng tama, gusto nilang mag-participate sa produksyon na tama yung ibinibigay nila. Yun yung pinakagusto ko sa, particularly sa 4 na tropa ko. Gusto nilang gumaling, gusto nilang pag-usayan. Si Mamot kasi madalas yan eh, kahit walang taping tumatawag yan eh. Si Mamot yung laging kumukonekta. Lahat naman matimbang sa akin, yung 4. Pero si Mamot, kung tatanungin mo kung sino sa kanilang 4, masasabi ko si Mamot kasi siya yung laging kumukonekta sa akin, siya yung laging nagtatanong sa akin, humingi ng payo. Sa set, lagi na akong ginugulo sa madaling salita. Paborito kong character actually si Enteng kasi ang honest at saka ang bait nung pinanggagalingan niya palagi. Marami siyang ginagawang namali, marami siyang nagpagkukulang o marami siyang ano. Pero yun nga inisip ko lagi eh, like yung kinahinatan ni Enteng, may mga taong mga mabait na kagaya ni Enteng na nakokompromiso yung kabaitan dahil sa sistema sa paligid. Dahil kinakailangan nila biglang lumaban ng patas. Mali man yung nagiging desisyon niya kaya nag-i-end sa sama-sama. Ang difference na kasi mali yung nagiging desisyon niya. Pero ang punto ko kasi is maraming taong mababait na kagaya ni Enteng. Pero pag nilagay mo sila sa isang sistema, na bulok ng sistema na hindi na fair na sistema, napipilitan yung mga taong lumaban ng patas. At kapag nagkaroon ng maling desisyon, doon nagkakaroon ng problema. Parang ang gusto ko lang na nasabihin, kaya gusto ko itong Batang Quiapo eh. Kasi yung mga characters kasi, sumisimbolo sa bawat tao sa paligid natin mismo. Na may mga mabait na tao, maraming mabait na tao. Problema lang yung paligid na sinisira natin. At si Enteng yung halimbawa ng tao na mabait, pero kailangan lumaban ng patas. Dahil yung mundong ginagalawan niya, hindi na tama. Parang ganun yung nangyayari. Kasi wala, yung mundo mong ginagalawan, hindi ka magsasurvive kung hindi ka lalaban. Ang difference lang, yung decision mo. Pag mali ang decision mo, doon ka napupunta sa mali. Nung nalaman ko yung gano'n na mangyayari, kahit ako tinaredor ni Enteng, ako as an actor, parang kahit paano mahal ko na yung karakter ko eh. Naalagaan mo yun, alam mo na mabuti siyang tao. Kaya yung una kong malaman niya na una, yung kahit ako mismo, tinaredor ako ni Enteng. Ganun yung pakiramdam ko. Pero nung nalaman ko yung pinanggagalingan, mali man yung decision na ginawa niya, pero naiintindihan ko kung bakit. Hindi ko sinasabing tama, pwedeng mali, pero naiintindihan ko. Yun lang yung nagpakalma sa akin na, okay, ang ganda kung sa latag ng buong kwento, ang ganda. Pero kung nga ang papasinin ko yung karakter ni Enteng, mahirap. So kung na-traitor kayo ni Enteng, ako din po, na-traitor din po ako ni Enteng bilang artista, yung ganun yung nangyari. Pero naintindihan ko siya.
Naintindihan ko, pero hindi ko sinasabing tama ako, mali. Anong gagawin mo? O sige, kung ikaw yung nanonood o sige, ikaw mag-decide, kayo mag-decision, anong gagawin ko? Hindi ko rin alam eh. So, paano? Walang option eh. So, ang ganda ng dilemma, ang ganda ng yung kinahinatnan. And magnified lang siya, pero siyempre, magnified siya dahil sa klase ng programa natin. Pero sa totoong buhay, nangyayari yun eh. Meron ka lang dalawang pwedeng pagpilian at may masasaktan pag pinili mo yung isa. At pinili mo yung isa, may masasaktan pa rin. So, kailangan mo lang panindigan talaga yung magiging decision. May mga ganun. Hindi ko lang alam kung usapin ng tama o mali. Pero nangyayari yun. Naiintindihan ko yun. Takot! 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 Ay! God! Leg! Ang gusto ko sa CCF Production, particularly sa Batang Quiapo na ginawa namin ngayon, ang bida, bukod kay Tanggol, ay yung kapaligiran, yung setting, yung nakikita mo sa paligid, yung location. Kung mapapansin nyo, pag nanonood kayo, ang ganda ng texture, ang ganda ng lugar. Yung lugar yung nagsasabi kagad ng unang description kung anong meron at kung anong makikita at kung anong mangyayari. Tapos pangalawa, yung pagkakatahi-tahi ng mga characters, paano sila magkita-kita, paano magbanggaan, paano magmahalan, yun yung isa pang magandang parte ng programa. Para sa lahat ng bumubuo ng produksyon ng Batang Quiapo, isa lang sabihin ko, respeto at saludo. Respeto sa pagmamahal nila sa trabaho, saludo ko sa binibigay nilang effort kahit sa mahabang gabi, mahabang araw ng trabaho, walang humpay yung pagtatrabaho. At kita mo na nagkatrabaho sila kasi gusto nilang mapaganda yung trabaho, hindi lang gusto nilang gawin lang yung trabaho. Mas iba pa yung ibinibigay ng bawat isa. From wardrobe, sa pagkain, sa catering, sa utility, sa ilaw, lahat kanya-kanyang paandar, lahat kanya-kanyang galaw para mapaangat lagi yung antas ng ginagawa. Tapos, siyempre, yung mga director natin na yung sensitibo nilang pagtalakay sa nangyayari sa Batang Quiapo. Direct RS, pag nakita mo yung mga action, kita mo puro gusto. Ang sarap panoorin, ang sarap madinig yung mga barilan. Kay Direct MS naman, yung mga madamdaming mga eksena. Kay Direct Donald din, yung ang ganda ng mga camera works. Alam mo, pinag-isipan at hindi lang ginawa na may masinsing pag-aaral sa bawat nila. Masipag talaga sila eh. Masipag lahat nila sa wardrobe, sa makeup artist. Sinisigurado nila yung mga continuity tama. Nakaantabay sila sa gilid kung ano nangyayari. Kung nagpalit ka ng sequence, alam nila na palit ng damit, palit ng gato. Palagi silang on the dot. Lagi silang naka-ready. Yun ang gusto ko sa lahat ng tao sa produksyon. Walang sinasayang na oras. Direct CM, nasabi ko na before yan. Ito, mahal ko siya bilang tao, pero saludo ko sa kanya bilang artista at malaking paghanga bilang director at bilang creator. Lahat ng ito dito mangyayari kundi dahil kay Direct CM. Nagpapatunay lang na isang production, kailangan mo na isang mahusay na kapitan. Kailangan mo na isang mahusay na kapitan ng barko para iisang direksyon lang yung pinupuntahan mo. At kapag yung kapitan mo ay may matapang na paninindigan para magkaroon ng maganda at maayos na produksyon, lahat ng tao susunod. At kapag ang intensyon niya, alam namin lahat ang intensyon niya ay maganda. Para lang sa produksyon, para sa ikagaganda ng produksyon. Kaya wala kang rason para hindi mag-cooperate. Sa kanya kasi mismo nanggagaling eh. Siya yung on time palagi. Siya yung alam niya yung ginagawa niya palagi. Lagi siyang ready. So paano mas bababa ka pa doon? Hindi pwede. Hindi mo afford na mas maliit kasi lagi siyang mas maaga sa'yo. So, malaking bagay yung nagpapakita si Direk Coco ng halimbawa kaysa sabihin niya, ginagawa niya para lahat ng tao sumusunod. Hindi na kailangan magsalita kasi ginawa na niya. Hindi na kailangan ipaliwanag kasi nakita niya na. Yun yung malaking bagay siguro sa success ng produksyon ng Batang Quiapo. Kaya lagi ako tatanong, paano yung ginagawa yun? Kasi meron siyang team na solid. May team na iisa ang direksyon. May team na iisa ang galawan. Kaya ang bilis ng mga galawan, ang bilis gawin ng isang bagay, isang action scene, kaya gawin ng isang araw. Sa iba, pwedeng 3 araw, pero tayo isang araw kasi kabisado ng bawat isa'y galawan. Isang turo, alam na. Isang tingin, alam na. So, yun yung malaking bagay na nakakatulong sa success ng Batang Quiapo. Siguro ang pwede kong sabihin kay Tanggol ay salamat sa matibay na paninindigan. Yung patuloy kang lumalaban para sa paniniwalaan mo. Kailangan natin ng matatapang na tao na kaya magsakripisyo ng maraming bagay para sa ikagagaling at ika-aangat ng mas marami pang tao. Marami ng tao ang puro sarili iniisip. Ito yung salamat sa Tanggol dahil ipinakita mo na pwede ka magsakripisyo ng sarili mo para sa mas malaking bagay, para mas malaking hangarin, para mas malaking gustong mangyari. Mensahe ko po sa mga taga-subaybay ng Batang Quiapo bilang enteng po, sana po patawarin ninyo po. Hindi ko po talaga gusto yung nangyari, pero sana maunawaan ninyo. Sabi ko bilang enteng, parang kahit mapatawad nyo siguro si enteng hindi niya kayang patawarin yung sarili niya. Dahil masyadong marahas yung desisyon na ginawa niya. Sabihin man natin na intindihan niyo ako, pero alam ko, masakit pa rin yung nangyari.
Kaya ako nga, para sa audience na nanonood, kung hindi nyo man patawarin, sana malang maintindihan ninyo. Kasi ako mismo, kung si Enteng, hindi niya kaya patawarin yung sarili niya. Kasi para maging traitor ka sa kaibigan mo, sa taong minahal mo, alam nyo kung gano'ng sakit yun. Thank you! Thank you! Thank you! Andiyan ka pala. Maraming salamat, maraming salamat. So much. Yeah! I love you. Thank you! Ako po si Jojit Lorenzo na gumaganap bilang Enteng sa Batang Quiapo. Nagpapasalamat at nagpapaalam sa mga kabatang Quiapo.